Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, mga Pinoy, positibo pa rin na magbabago ang estado ng kanilang pamumuhay batay sa survey ng Social Weather Station. Habang ang Pilipinas ay napabilang ho naman sa listahan ng mga bansang may pinakamurang bilihin. Black Tuesday protest kontra cybercrime law ikinasa. Pagdidecriminalize sa online libel ipinanawagan sa Kongreso. Kailangan po iharap yan sa Kongreso po para sila ang magpasa ng batas at mapirmahan ng Presidente. Detalye naman ang paggunita ng EDSA People Power Revolution sa Cebu, inilatag na. Tigil pasada ng grupo ng truckers laban sa daytime truck ban sa Maynila tuloy ngayong araw. Kabalitang negosyo natin, panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, nakaamba na naman. At iba yung dagat, 18 ang patay sa car bomb sa Syria. RMN News, ang nationwide. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN Umaga ng Lunes, kasama Pebrero 24, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Buhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXKR 639 RMN Coronadal, DXRC 900 RMN Zamboanga, DXMY 729 RMN Cotabato at sa DYWC 801 RMN Dumaguete. Ay pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila. Galing din sa WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan, mga kasama. News Panahon. Monday morning weather, patuloy pa rin nakakaapekto ho ang Northeast Monsoon o yung amihan sa buong Luzon at Visayas. Dahil dito ang Cagayan, Bicol Region at malalawigan ng Quezon at Aurora makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila ho, na lalabing bahagi ng bansa at Luzon at buong Kabisayan ay magkakaroon lamang ng mga pulupulong mahinang pag-ulan. Ang buong Mindanao ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya tayong agwat ho ng temperatura sa Metro Manila mula 20 hanggang 28 ang atas ng sentigrado. Positibo pa rin ang mga Pilipino na magbabago ang estado ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ito naman ang lumabas sa isirawang survey ng Social Weather Station sa mahigit na 1,500 respondents nationwide yan sa huling quarter ng taon 2013. Batay sa SWS survey, kan nakakuha ng net score na positive 33 o katumbas siya ng 41% ng mga respondents ang patuloy na naniniwala na giginhawa ang kanilang pamumuhay sa taong 2014. Bagamat bumaba ito ng 2 puntos sa positive 35 na naitala noong buwan ng Setyembre, nanatili pa rin very high ang net personal optimism ng mga Pinoy ngayon kumpara sa mga isinagawang survey simula noong 2010. Ngunit kung nanatili ang positive outlook ng mga Pinoy sa kanilang pamumuhay, bagya namang bumaba ang pagtataya ng mga ito sa ekonomiya ng bansa. Mula sa very high positive 17 na naitala noong Setyembre, bumagsak ito ng 9 puntos
at nakakuha na lamang ng high grade na positive 8. Mga kasama, kabilang po ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang may pinakamurang pagkain, hotel at iba pang bilihin para sa mga bakasyonista. Batay sa listahan ng Smarter Travel sa USA Today website isang Pilipinas sa mga bansang dapat puntahan habang ito'y mura pa sa mga bakasyonista. Sa interview ng RMN kay Tourism Assistant Secretary Benito Asino, sinabi nito na hindi na nakakagulat ang nasabing ulat dahil sa sitwasyon ng Pilipinas kung saan marami ng pagpipilian ng mga dayuhan sa kung ano ang gusto nilang tuluyan, mapa 5-star man o para sa may mga malilit lamang ang budget. Maliban dito, pinagmalaki rin ng Department of Tourism na malaking tulong ang mga Pilipinong frontliners sa mga hotel o sa mga establishmento dahil magiliw tayo sa mga bisita. Maging sa pakipag-usap ay madaling maintindihan ng mga Pinoy kung saan mas madaling makipag-unayan ang mga turista. Talagang ang Pilipinas ngayon ay nakikilala ng value for money tourist destination. Ang ibig mong sabihin yan, no, dollar for dollar, mas malaki po, no, ang nabibigay natin sa ating mga turista. Dahil dito sa Pilipinas, halos lahat nag-i-English, mas maganda nagiging experience sa ating mga turista. Pangalawa, nasa nature ho natin talaga yung pag-welcome ng mga bisita no? Nasa kultura ho talaga natin ito. Sa Maynila rin makakahanap ng pinakamurang shopping mall at mga upscale dining sa buong mundo. Nitong 2013, tinatay nasa 4.7 million na turista ang bumisita sa Pilipinas kung saan 10% ang itinaas na ito kumpara noong 2012. Kasabay ng paggunita ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power 1 bukas, Pebrero 25, isang Black Tuesday protest naman ang ikinasa laban sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Magmamarsya ang grupo patungong EDSA Shrine para isakdal ang tinatawag nilang e-martial law. Inanunsyo rin nila na maghain sila ng petisyon para muling ikonsidera ang desisyon ng Supreme Court na gawing legal ang online libel sa cybercrime law na ang giit nila malaking banta ito sa freedom of expression. Samantala, ipinanawagan naman ngayon sa Kongreso ang na-decriminalize ang online libel. Sa interview ng RMN sa cybercrime expert na si Attorney JJ Desini, ang Kongreso dapat ang gumawa ng hakbang upang ma-decriminalize ang online libel na siya namang mag-aamyenda sa cybercrime law. Sinabi rin ni Desini na sa pamamagitan nito ay matatanggal na ang online libel. Pag na-decriminalize ang libel, maamyandahan yung batas na yan para matanggal na yung provision na yon. At ang mangyayari po, kaysa makulong ang isang taong nakasuhan ng libel, magbabayad na lang po siya ng damages per vicious. Sa Cybercrime Prevention Act po, parang nasa 8 hanggang 10 taon ang pagkakulong para sa tinatawag na online libel. At napakabigat naman po doon kasi kumbaga sa ordinaryo na libel na hindi online, 4 na taon lamang. Tinigo ni Attorney JJ Desini sa interview ng RMN. Inilatag na ng Malacanang ang mga detalye sa paggunita ng EDSA People Power Revolution sa Cebu bukas sa araw ng Martes 25 ng Pebrero. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, katulad po na nakagawian, pangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang selebrasyon ngayong taon na may temang EDSA 28, Kapit Bisig tungo sa pagbangon. Pero magiging katangi-tangian niya ang pagdiriwang dahil ito ay gaganapin nga sa labas ng Kamaynilaan. Nabatid ngayong araw ay papunta na sa Katiil, Davao Oriental si Pinoy para bisitahin ang mga nasalanta po ng Bagyong Pablo noong 2011. Dadalawin din ang Pangulo mga biktima ng malakas na lindol sa Luon, Bohol noong 2013. Pagsapit ng Martes, isasagawa sa Kapitolyo ng Cebu ang tradisyonal na salubuan o pagsasadula ng pagkikita ng militar at sibilyan sa EDSA noong 1986. Huli namang tutunguhin ni Pinoy ang Bantayan Island sa Cebu upang alamin po ang kalagayan ng mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda bago tuloy lumipad patungo sa Giwan, Eastern Samar at sa Tarawan at Tacloban sa Leyte. Ilang bahagyo ng kalsada patungo sa Kapitolyo sisimulan ng isara ngayong tanghali. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report!
Inimbitahan ng lokal na pamalaan sa lalawigan ng Cebu ang mga Cebuanos na makiisa at panoorin ang gagawing salubungan o reenactment ng EDSA People Power Revolution bukas sa harapan ng Capitol Grounds. Ayon sa tagapagsalita ng Kapitolyo na si Ethel Natera, ang aktibidad ay bukas sa publiko at hinimok ito na magsuot ng kahit anong dilaw na t-shirt bukas. Pamumunuan ni Pangulong Noynoy Aquino ang ika-28 anibersaryo ng EDSA Revolution sa Cebu na unang pagkakataon na ginawa sa labas ng Metro Manila. Dahil darating ang Pangulo, sinimula ng higpitan ng seguridad sa paligid ng Kapitolyo habang ngayong tanghali ay sasarhan na ang ilang mga karsada patungo sa Capitol Grounds hanggang sa matapos ang aktibidad bukas para mapaghandaan ang seguridad sa pagdalo ng Pangulo sa selebrasyon na sisimulan alas 8 ng umaga bukas. Ilang personalidad din sa showbiz ang dadalo sa selebrasyon kagaya ni Ogie Alcacid, Dingdong Dantes at iba pa. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galunea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Tama, tuloy po ang welga ng grupo ng truckers bilang pagtutol sa pinaigsing oras ng biyahe ng kanilang truck sa Maynila. Ayon kay Sining Dimate, kinatawa ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, hindi sagot ang revised daytime truck ban dahil hindi aabot ang mga produktong dapat na i-deliver bunsod po ng limitadong biyahe. Alinsunod sa bagong truck ban ng lokal na pamahalaan ng Maynila, mula sa naunang alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw lamang, papayagan na rin makabiyahe ang mga truck sa lungsod mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inaasahan naman na abot sa 12,000 truck ang sasama sa kilos protesta. Makikisa rin sa Walgama Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Ang git ng grupo kailangang ibalik ang dating patakaran kung saan nakabiyahe sila ng 15 oras kada araw. Ibinunyag ng dalawang kongresista na gumamit ang Aquino administration ng 6.55 billion pesos mula sa Disbursement Acceleration Program o yung DAP upang mapasundo o mapasunod ang Kongreso sa kasagsagan ng paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona. Ayon sa mga source na tumangging mapangalanan, nakakuha ng ang mababang kapulungan ng Kongreso ng 5 billion pesos mula sa DAP hanggang habang 1.5 billion pesos naman ang ibinigay sa mga senador. Tulad pag-amin ng Department of Budget and Management, nabatid na abot sa 25 million pesos hanggang 50 million pesos ang natanggap umano ng House Leadership at ang impeachment team. 7 buwan matapos na mapatalsik sa pwesto si Corona. Natumbas umano ito na hindi bababa sa 10 million pesos kada isang kongresista na inilabas ng DBM mula sa DAP na para sana ay sa pagpapaigting ng ekonomiya. Ang DAP ay na inirelease para sa mga kongresista ay kinukustyon ngayon sa Korte Suprema. Ang parusa sa opisyal na sangkot sa sex for flight scheme, iginadismaya na isang senador. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Report. Dismayado si Senator Cynthia Villar sa isang buwang suspensyon na ipinataw ng Department of Labor and Employment kay Labor Attaché Adam Musa na inakusahang pinagtakpan ng kasong tangkang paghahalay ng kanyang driver sa isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Reaksyon ito ni Villar sa desisyong nilagdaan ni Labor Secretary Rosalinda Baldos na may petsang January 30, 2014 na nagtatadhana ng mas mababang parusa kumpara sa inirekomenda ng fact-finding team na inatasan ng DOLE para busisiin ang mga kaso ng sex for flight cases sa Saudi Arabia. Ang rekomendasyon kasi anya ng fact-finding team ay kasuhan si Musa ng gross neglect of duty dahil sa pagkabigong aksyonan ng reklamo ng sexual harassment, molestation at frustrated rape na isinampa ng OFW na si Grace Salas laban kay Jose Casikas. Nagbabala si Villar na dahil sa napakababang parusang ito ay baka mawalan na ng tiwala ang mga OFW sa ating mga opisyal ng gobyerno na dapat sanay mangalaga sa kanilang kapakanan. Giit pa ni Villar, maaari din itong magbigay ng maling senyales sa ating overseas personnel dahil binigyan ng DOLE ng higit na konsiderasyon ang haba ng serbisyo ni Musa kaysa sa bigat ng kanyang pagkakasala. Punto ni Villar, malinaw naman kahit sa pagdinig ng Senado sa kasong sex for flight na inamin ni Musa na alam niya ang insidente subalit hindi niya kaagad ito inireport sa DOLE dahil sa umano'y inaayos pa raw ang kaso. Ayon kay Villar, nangyaring insidente noong August 2012 subalit opisyal itong nai-report ni Labor Attaché Musa sa DOLE noon lamang October 2013. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimen. Ang CAAP ay bibilihon ng mga bagong sasakyan na gagamitin sa fire rescue. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. Report.
41 brand new na airport rescue firefighting vehicles ang bibili ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay matapos aprubahan ng CAAP Board of Directors ang naturang proyekto. Ang hakbang ng CAAP ay bahagi ng pag-upgrade sa trucks at iba pang mga pasilidad sa mga paliparan na pinatatakbo nito. Layo nito na makasabay ang mga airports sa Pilipinas sa Global Aviation Standards. Sa ngayon, 81 airports ang hinahawakan ng CAAP at 41 dito ay may commercial flights. Kasama mo sa CAAP Choice Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide News Network. Kasama ng takdapong sumipa na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong darating na linggo. Ayon sa report, posibleng umabot sa 20 sentimos hanggang 25 ang tataas singil sa kada litro ng diesel, habang maglalaro naman sa 10 sentimos hanggang 20 ang itataas sa bawat litro ng kerosene. Bunsod nito, posible namang hindi na magmahal ang bawat litro ng gasolina. Ang paggalaw sa presyohan ng mga produktong petrolyo ay dahil sa pagtaas din ng presyo doon sa pandaigdigang merkado. RMN News Abroad. Umabot na sa 18 katao ang namatay matapos umabog ang isang bomba na nasa kotse malapit ho sa isang ospital sa Atmay, Syria. Dahil dyan nasira ang malaking bahagi ng Orient Hospital habang 50 naman ang naitalang sugatan sa pagsabog. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang organisasyon ang umaangkin ang responsibilidad sa nasabing pagsabog. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Lunes, February 24, 2014 na ho tayo. Yan po sa mga taga Iloilo. Susunod na dyan sila kasamang Noby Guaso at Rigan Arlos sa RMN News Diretso Balitang Iloilo sa numero 1 DYRI 774. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko, Wang de la Peña. At Buddy Oberas. Ito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin tatak alas 7:17 na ng umaga. RMN